Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus sa taga-Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, Tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po ay nakikiisa sa Black Rosary Movement sa pagdiriwang po ng ika-74 na anibersaryo ng pagkakatatagba bilang movement, no? Sino ba mga Black Rosary Movement? Tingnan niyo po sila. Paubos na yung lahi niyan. Pag nawala na yan, wala ng Black Rosary Movement. Kaya kailangan ipasa, no? Kailangan tayo mag-train. Kailangan natin ng mga kabataan, ng mga bagong henerasyon. Apat na lang ba? O, JC, kapit ha. Asan ba si JC? Baka hindi kayanin ni JC. No? Pero nagpapasalamat tayo sa biyayang ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birhen na siyang lagi nagpapaalala ng kahalagahan ng pagdarasal ng rosaryo. At hindi lang basta pagdarasal, kundi ang isang pamilya, ang isang komunidad na sama-samang nagdarasal ay mas sumitibay. At mas nagkakaroon ng direksyon ang buhay. Kaya nga sa pagdarasal natin ng rosaryo, sinasamahan tayo ng mahal na Birhen na muling balikan, na makita natin ang pagkilos ng Diyos para sa kaligtasan ng tao, para sa kapakanan ng tao. At hindi yan titigil, no? Ang mahal na Birhen ay hindi rin titigil para tayo po ay mailapit niya sa Diyos. Maipakilala niya sa kanyang anak na siya naman talagang magiging kaligtasan ng lahat. Amen? Kaya mga Black Rosary Movement, ha? Bago pumikit ang mata, ha? Mag-train kayo, ha? Wag yung 4 na lang. Sa susunod na taon, 3 na lang kayo. Pa-isa-isa. So, siyempre, may mission tayo, ha? Kailangan natin magparami. Kailangan natin palaguin ulit. Okay. Sa ating ebanghelyo, at nawa sa tulong na mahal na Birhen ay ating maunawaan itong mensahe sa atin mula sa ebanghelyo ni San Marcos. Pinakikilala sa atin si Bartimeo. Siya po ay isang bulag. Hindi ko po alam kung siya ay ipinanganak ng bulag o nabulag lang sa kalaunan. Pero mahirap po ang sitwasyon ng isang bulag. Yan po ay itinuturing na walang silbi.
nung panahong iyon. No? Kasi ngayon, meron na tayong mga assistants sa mga PWD, pwede na rin silang makapagbasa, may mga tulong na. Pero noon, kalunos-lunos ang kalagayan ng isang bulag. Kasi magmamakaawa ka na lang, mamamalimos ka na lang para ikaw ay makakain. Kaya malinaw sa kay Bartimeo kung ano ang gusto niya. Kaya nung magkaroon ng pagkakataon, marinig niya na paparating si Jesus na taga Nazareth, nanalig siya na ito na ang kanyang pag-asa, ito na ang kanyang kasagutan para sa kanya pong katayuan. Yung mag-aangat sa kanya, yung magbabalik sa kanyang muli, no, yung kanyang dignidad. Pero bago ibinalik, no, yung kanyang dignidad, siya ay nagpuri o nagbigay ng pagpupuri sa Panginoon. Kinilala niya kung sino si Kristo. Kaya nga yung sigaw niya, di ba? Jesus, anak ni David. Yung karangalan ay ibinigay niya sa Diyos bago pa niya natanggap o naibalik sa kanya. Excuse me po. Naibalik yung karangalan niya. Pero niya po yun. Ibinigay ni Bartimeo ang karangalan sa Diyos at ang Diyos naman ay nagbalik ng kanyang karangalan. Gaya ng nasabi ko, kapag bulag ka, wala kang silbi. Di ba? Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Bulag ba yan? O nagbubulag-bulagan? Kapag ang isang tao nagbubulag-bulagan, wala yang karangalan na may pagmamalaki. Kapag nakikita mo na kung ano ang sitwasyon at wala kang ginawa, wala kang ginagawa, o kaya nakisang-ayon ka, lalong-lalo na kung mali ang mga nangyayari, wala kang karangalan. Ikaw mismo nag-aalis ng iyong dangal, nag-aalis ng iyong karangalan. Kaya ito, maganda rin na masagot natin ngayong gabi, ano ba ang gusto mong gawin ni Jesus sa iyo? Alam mo ba kung ano ang gusto mo? Kasi doon muna tayo. No? Mahirap kasi yung hanggang ngayon, may edad na tayo, tumatanda na tayo, pero hindi pa natin alam kung ano ang gusto natin mangyari sa buhay natin. Dahil lamang hindi natin nakikita o ayaw natin tingnan kung ano ang sitwasyon natin. Or, okay ka na dyan. Nasanay ka na dyan, naging comfort zone mo na yan. Yung bang feeling mo lang, minsan, nagpapaawa tayo. Feeling lang natin para makita tayo ng tao, kaawa-awa naman siya, kawawa naman siya, deserve niyang tulungan. Di ba may mga tao po na tinulungan mo na pero walang nangyari? Di ba may mga ganun, no? Yung may tao, may handa naman talagang tumulong, pero hindi mo tiningnan yung pagkakataon na may tumulong na, kasi nga, nasanay ka na. Kasi pag, halimbawa po, di ba kapag may kapansanan ng isang tao, may sakit ang isang tao, di ba pinapamper nyo? Sige, diyan ka lang ha, pahinga ka. Kami nang bahala sa'yo. Bibigyan mo ng pagkain, susubuan mo pa nga yan, ganyan. Ay, yung mga tao, gusto kang gumaling. Pero may mga tao na ayaw ko nang gumaling. Bakit? Mawawala yung sustento. Mawawala yung tulong. Nakuha niyo po? Di ba? Kaya ano ba talagang gusto mo? Baka nagpapaawa ka na lang. Nakukuha ba? Ang gusto ng Diyos, maibalik ang dangal sa iyo. Pero baka ikaw yung ayaw. Hindi talaga, yung parang drama-drama lang na kunyari, ay Lord, hirap na ako. Pero sadyang gusto mong maghirap. Kasi kapag naging okay ka na, mawawala na din yung mga suporta kasi nga, kaya mo na di ba? Ngayon nga lang, nasanay ka, na dumepende na lang, ayaw mo nang magbanat ng buto, okay ka na. May ayuda naman na darating, di ba?
Dito na lang tayo sa gilid ng kalye kasi may maaawa niyan. So ano ba talaga ang gusto natin? Lalo pa ngayon, malapit na, no? Malapit na. Darating na yung mga politician, mag-aabot na naman yan. Ayaw natin imulat yung mata natin kasi pigit na lang natin kasi sayang naman yung ayuda. Sayang naman yung 1,000, yung 500, sayang naman yun. Pero hindi natin nakita na malaking kapabayaan. Kaya nga ang daming landslide. Hanggang ngayon, lubog ang mga bahay, baha pa rin. Maraming nawalan ng bahay. Hindi ko alam kung nakikita ninyo yung dinadaanan natin dito sa Delpan. I-espalto. Bukas, sira na naman ang espalto. Ayos ng ayos, bungkal ng bungkal. Dito sa barangay natin, hanggang ngayon, hindi pa rin nasisemento yung doon sa may, sa may artwork ba yan? Di ba yung iskinita doon? Di ba hanggang ngayon may tubig? Pero wala, nasanay na tayo, magbulag-bulagan na lang tayo. Ano ba talagang gusto natin? Pero ang daming pera, di ba? Ang daming pera. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahirap yan, nagbubulag-bulagan ka. Mas maganda pang matuluyan ka ng mabulag. No? Mas maganda pa yun. Kasi kayang gamutin yun eh. Pero yung magbulag-bulagan, walang gamot dyan. Kasi yung bulag-bulagan, kapatid yan ng katangahan. Di ba? Kaya nga, sa mga kabataan na naririto, anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Nakikita nyo ba ang sitwasyon? Tinitingnan nyo ba ang sitwasyon, ang kalagayan? Gusto nyo ba na dyan na lang? Katulad kay Bartimeo, may mga nagsasabing, uy, tumahimik ka, dyan ka lang. Pero may mga nagsasabi naman, uy, sige, tumayo ka. Kaya mo yan. Tinatawag ka eh. Pero ikaw pa rin ang magdedesisyon. Kaya nga kailangan mong makita yung sitwasyon. Gusto mo ba talagang ayusin ang buhay mo? Ay, yun yung isa na lang talaga magagawa natin. Kasi alam naman natin, di ba? Minsan alam naman natin kung anong dapat gawin eh. Ayaw lang natin gawin. Either tamad tayo o yun nga, gaya ng nasabi ko, okay na ako, hayaan ko silang magtrabaho. Susustentahan naman ako. Okay, so decision mo yan. Buhay mo yan. Pero ang gusto na mahal na Birhen, kaya nga binigay ang rosaryo para maging gabay natin patungo kay Kristo. At ang gusto ni Kristo, maibigay sa atin ang karangalang nararapat sa atin. Amen?